Good morning, accountants and managers. Sa video na to, pag-aaralan natin kung paano i-prepare yung closing entries. Yung closing entries, ito na yung step number 8 natin sa accounting cycle. So, ibig sabihin, malapit na tayo sa katapusan. Katapusan po ng mundo? Hindi. Katapusan ng lahat. Okay? So, para sa flow ng discussion natin, una, i-define muna natin yung mga terminologies. And then, pangalawa, i-discuss ko yung mga steps na pwede mong sundan kapag ka ikaw ay nagpe-prepare na ng closing entries. And then, syempre, para mas matutunan natin yung concept na ito, magkakaroon tayo ng problem solving. Okay? So, and then sa number 4, so bibigyan kita ng isang super tip para malaman mo kung tama ba o mali yung mga closing entries na iyong ginawa. Okay? So, ready ka na ba? Simulan natin sa una. So, i-define muna natin kung ano yung ibig sabihin ng closing entries. Okay, sana all may closure, di ba? So, ayan. So, definition number 1, a closing entry is a journal entry made at the end of the accounting period. Okay? So, yung closing entry daw ay isa pa ring journal entry. Okay? Ibig sabihin, meron tayong account na idine-debit at inire-record din sa credit. Okay? So, yung journal entry pa rin ito, pero yung purpose niya ay i-close or isara. Yung mga alin. Okay? So, malalaman mo yon sa pangalawa nating definition. Tuwing kailan ginagawa yung closing entry? So, sabi sa unang definition, it is made at the end of the accounting period. Kaya yung date natin sa mga closing entries, yung end of the period date. So, for example, ang nagtapos na period ay year-end December 31, 2020. So, yung date natin ay December 31, 2020. Okay, halimbawa naman for the month ended May 31, 2019. So yung date natin ay yung May 31. So laging ito yung sa pagtatapos ng kung ano yung period na nagtapos. Okay, so yun yung date mo. Okay, so ano daw ba yung mga accounts na kino-close? So dito naman yun sa pangalawa. So it involves shifting data from temporary accounts on the income statement to permanent accounts on the balance sheet. Okay? So kung naaalala mo yung pinag-aralan natin sa financial statements, 'di ba meron tayong tinatawag na temporary accounts na karaniwan lahat nakikita natin sa income statement or statement of comprehensive income at yung mga permanent accounts na nakikita natin sa balance sheet or yung sa tinatawag nating statement of financial position. Okay? So, ibig sabihin nga, yung mga temporary accounts na yon, hindi na natin siya dapat makita yung mga pagmumuka nila sa susunod na accounting period. Okay? Kaya ang gagawin natin ay i-close natin sila. Okay? Sir, paano pong i-close? Gagawin nating zero yung kanilang mga account balances para mawala na sila sa ating landas. Okay? Malalaman natin kung paano yon sa mga susunod pa nating discussion. Okay? Para ang matitira na lang natin ay yung mga permanent accounts. Okay? Kaya nga siya permanent, di ba? Kasi hindi siya aalisin. Okay? Sana all, di ba? Hindi umaalis. Pagkatapos, next, last, number 3, all income statement balances are eventually transferred to the capital account or retained earnings. Kapag corporation kasi yung type of business, retained earnings yung account title. Okay? Pero pag single proprietorship saka partnership, capital account. Okay? Naalala mo yung discussion natin sa expanded accounting equation, yung asset is equal to liabilities plus capital minus withdrawal minus plus revenue minus expense. Ayan. Iyan yon ngayon, di ba? Ang gagawin na lang natin dyan ay yung basic accounting equation. Ang matitira na lang ay yung capital. Ganyan yung ating objective. Para mawala na yung withdrawal, revenue, and expense which are nominal accounts or temporary. Okay? At para gawin yon, eto na, ipapakilala ko na sa inyo yung tinatawag nating income summary account.
Alam ko madalas nyo na siyang nakikita sa mga problem natin, pero sabi ko sa inyo, huwag nyo muna siyang pansinin dahil meron siyang silbi sa dulong bahagi ng accounting cycle. So ito na nga yung purpose niya or yung silbi niya. Okay? So income summary or income summary account. An account used to close the income and expense accounts. So kakatulungin natin siya para nga gawin nating zero yung income at saka yung mga expense accounts. So medyo broad pa para sa ilan sa inyo kung ano yung mga pinagsasabi ko. Kaya ituloy natin sa susunod nating mga discussions. So dito na tayo sa steps. Ito lang yung susundin mo. Okay? Kapag gumagawa ka ng closing entries, 4 na step. Okay? Tandaan mo yan ha. Una, close the income or revenue accounts. Okay? Pangalawa, close the expense accounts. Okay? Next, number 3, close the income summary account. And then number 4, close the withdrawal account. Tandaan mo yung 4 na yan. Ito, income or revenue muna ang i-close. Pangalawa, expense. Pangatlo, income summary. At pang-4 ay yung withdrawal. Okay? So ngayon, sir, paano po ba yan? So ito na siya. So kapag tayo ay nagpe-prepare ng closing entries, kailangan natin yung journal natin. Kasi nga sabi sa definition kanina, it is still a journal entry. Pero yung purpose niya nga, i-close yung nominal accounts. Okay? So lagi mo yung tatandaan. So ano yung sabi sa step number 1, 2, 3, and 4? So tingnan natin mamaya. Pero bago mo gawin yun, kailangan meron kang adjusted trial balance. Okay? Iyan yung magiging reference mo sa iyong magiging closing entries. So kapag meron ka ng adjusted trial balance, dito ka lang titingin. I-highlight ko ha para makita mo. Mula dun sa withdrawal, pababa. Okay? I-highlight ko ng very, very light para makita mo siya. Yellow. Ayan. Okay? Wala kang pakialam dun sa taas ha. Yaan mo siya dyan. Kasi yun yung mga permanent accounts. Itong withdrawal pababa, yan yung mga nominal accounts. O ngayon, sabi, step number 1. Close the income or revenue account. Ano ba dyan yung revenue account? Diba ito yon, yung survey revenue. So dito sa problem na to, isa lang. Okay? Pero kung sa ibang problem, 2, 3, o di 3, 2. Okay? Di wow. O ganun. Okay? So una, yan. Highlight natin. Ay, dark. Wag. Dapat light color. O, doon tayo sa pink. Uso yung pink ngayon eh. Okay? So, di ba ang kanyang account balance ay credit? Ayan, 6,550,000. Ang objective natin, gagawin natin siyang zero balance. Okay? So, ang gagawin mo dyan, okay, kailangan mo siyang i-debit. Okay? So, illustrate ko sa iyo ha. So, gawa tayo ng T-account dito. Ayan, on the spot tayong gumawa. So, gawa lang tayo ng T-account. Okay, wait lang. Kaya natin yan. Yan, wala kasi tayong blackboard eh. Yan. Malapit naman na mag-face-to-face kaya may explain pa natin to ng mahilab-hilab. Okay, so halimbawa ito yung ledger ng survey revenue or yung revenue accounts na lang. Oh. Revenue. O, di ba meron siyang balance na 6,550,000. O, kailangan na maging zero siya. So, kailangan natin maglagay ng 6,550,000 pesos sa debit. Di ba? Para siya ay maging zero. So, paano natin gagawin yun? So, magkakaroon tayo ng journal entry. So, ang date mo na May 31. Ayan. Paano ko nalamang May? Ayan, no? May 31. Yung end of the period.
May 31. Magkakalimutan niya na. Sa simpleng salita, dahil ito ay naka-credit, i-debit mo siya. Okay? Babaliktarin mo lang siya. So, survey revenues. Posting reference, 401. O, kompleto pa rin, no? Tapos magkano? O yan, kung magkano yung nakalagay. Okay? O, peso sign kasi siya yung unang amount doon sa column. And then, yung credit natin, dito napapasok si income summary. Ang kapartner niya lagi ay, yon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, indent tayo, income summary. Ayan yung purpose niya. Partneran yung mga ikino-close na account. Yan, posting reference. Magkano? Kung magkano yung i-debit natin. 6,550,000. Laging ganyan lang yung pattern niya na. Tapos lalagyan din natin ng explanation to close revenue account. Di ba yun yung first step natin? So, kaya yun yung paliwanag natin. So, kompleto na. Okay? Next. Ang next step natin ay to close expense accounts. So, yan. Medyo marami yan. So, date ulit. Actually, pwede namang hindi nalagyan to ng month saka day. Pero lalagyan ko na ng day para may palatandaan tayo sa mga step na ginagawa natin. Okay? O ano ba yung mga expense account dyan? O ayan, kadai-dai. Mula salaries hanggang miscellaneous. So, highlight natin ang pink. Yan. Ang gagawin mo lang, di ba lahat to naka-debit? O ayan, o, kitang-kita sa camera. Titigang maigi. Paki-landscape yung cellphone kung sa cellphone nanonood. Ayan. Naka-debit siya lahat, di ba? Ang gagawin mo, lahat yan, i-record mo sa credit. Okay? Ano po yung i-debit? Income summary. Okay? Mamaya na yung amount na. Okay? So, lahat yan ay i-record mo ng debit. Copy-paste ko na lang, no, para mabilis. Kasi nag-expire na yung account ko sa Zoom. Hanggang 40 minutes lang ako. Ayan. Pero, ay, wait lang. Yan. Pero lahat yan, i-credit mo. Okay? Siyempre, hindi nasama yung indention. I-credit mo lang siya lahat. Di ba kanina yung revenue naka-credit, dinebit natin. Ito naman, naka-debit, i-credit natin lahat para mag-zero. Okay? Ayan. O, pero kayo, syempre, isusulat nyo yan sa inyong mga journal. Okay? Yan, pwedeng minsanan na lang yan. Pero kung gusto mong isa-isa, ikaw nang bahala. Pero ganito na lang gawin mo kung ano yung ini-instruct ko sa'yo, no? Okay? So, lalagyan mo lang yung posting reference. Ayan. 3, 4. Kasi ipopost din natin to pagkatapos. Diba? Kung mag-alala, payari na tayo. Ayan. So, tapos yung amount, lahat ay i-credit mo din. So, kopyahin ko na lang isa-isa. Like 0. Ayan. 960, 123, 250,000, 160,000, 40, 180,000, 160,000, tapos 60,000. Yan, pwede kayong mag-ruler kapag nagagawa kayo ng ganito. Kasi nakakaduling siya. O ngayon, wala pang amount yung debit, ito total mo lang siya. Kung magkano yung lahat ng nasa credit. Ulitin ko kung magkano lahat ng nasa credit, itotal mo siya. O syempre, dahil naka-Excel ako, formula ko na lang. Pero kayo, pindutin nyo dyan sa inyong mga calculator. Okay? O, huwag kakalimutan yung explanation. Yun naman, to close expense accounts. O, dali lang, di ba?
Ayan. Okay? Next naman natin. Ano yung next step natin? Close the income summary account. Ano daw? Ayan. Makinig kang mabuti sa akin. Yung income summary ay account title din or isang account. Meron din siyang sariling ledger. Okay? Pero nagkaroon lang siya ng sariling ledger ngayon lang. Kasi ngayon lang naman natin siya ginamit. Okay? So halimbawa ito yung ledger ng income summary. Ito nasa gilid. Paano mo malalaman kung paano mo i-close yung income summary? Una muna, kailangan mo munang malaman kung magkano yung kanyang balanse. Okay? Ulitin ko, aalamin natin kung magkano yung balanse ng income summary. Paano po yun, sir? Ganito yon. Di ba dito, ginamit natin yung income summary, merong nakalagay sa or naka-record sa credit. So, lalagay mo siya dito, 6550. Ayan, nasa credit, di ba? Tapos dito naman sa pangalawang entry natin, naka-debit. So, 5,400,000. Ngayon, sa dalawang entry na yun, alamin natin kung magkano yung balance niya. So, ipagmaminus natin yung credit sa debit. So, minus natin. 6550 minus 54, 1,150,000. Credit. Kasi mas malaki yung nasa credit. Kaya nasa credit balance siya. Kuha? Okay? So dahil ito ay na may credit balance, para mag-zero siya, kailangan natin siyang i-debit. Okay? So mag-e-entry tayo dito. So ilalagay natin debit income summary. 303 yung posting reference. Magkano? 1,150,000. Eh sir, ano po yung kapartner niya po? Saan po natin siya i-close? Ang kapartner niya naman na ngayon ay yung capital account. Okay? So, Bacalso Capital. Okay? Ibig sabihin, nagkaroon ng increase yung capital. Okay? Dahil kasi, kung mapapansin mo, yung 1,150,000 pesos na yan, iyan yung net income. Di ba? Sige, mamaya makikita mo yung statement of change, comprehensive income. At yung net income or yung income ay nakakadagdag or nag-i-increase yung capital kapag ka nagkaroon nito yung business. Kaya idadagdag natin siya sa capital. Okay? Ayan. So, yung explanation natin, yun, to close income summary account. Okay na. O, di ba? Medyo confusing lang tong income summary, no? So, kapag ka ito kasi ipinost natin, naglagay na tayo ng 1,150,000 dito sa debit. O, edi zero na siya. Pwede, wow. Okay. So, ayan. Sir, lagi po bang ide-debit yung income summary? Oh, napakagandang tanong niyan at tandaan nyo to at i-take note nyo. Depende po. Dine-debit natin yung income summary kapag ganito yung sitwasyon na mayroong net income. Pero kapag loss kasi yung business or nalugi, naka-credit yung income summary. Okay? At naka-debit yung capital para mabawas siya sa capital. Okay? So tandaan nyo yung maigi ha. Ito hindi palagi siyang ganyan. Depende kung net income or net loss yung business. Okay po? And then last natin, anong last step natin? Close the withdrawal account. So ito na yun, yung kaisa-isang naninilaw dito. Gagawin na rin natin siyang bank. O di ba naka-debit siya? Naka-debit siya, di ba? Gagawin natin, i-credit natin siya. Eh ano po yung i-debit, sir? Capital account. Okay? Laging capital account. Kasi kabawasan siya sa capital, di ba? Ayan. 301. Magkano? 700,000.
O, tapos, kikredit na natin yung withdrawals. Yan. 302, 700,000 pesos. Ayan. So, lalagyan lang natin ng explanation to close withdrawal account. Ayan na, tapos na. Ang bilis lang, di ba? Okay, so tandaan mo lang yung apat na entry na yan. Okay, una muna ulit to close the revenue account, naka-credit, i-debit, partneran ng income summary. Okay, kung magkano yung nakalagay dito, yun din yung amount na nandito. Next, expense accounts, lahat naka-debit, i-credit dito sa entry. Partneran ng income summary. Kung magkano yung total lang lahat ng expenses, yun yung amount ng income summary na naka-record sa debit. Next naman, income summary account, i-close. Okay? So alamin, depende kung net income or net loss or kung magkano yung outstanding balance ng income summary para malaman mo kung ito ay i-record mo ng debit or credit. Okay? And then yung last naman natin ay yung withdrawal account. Okay? So, i-close yung withdrawal account sa capital account para ito ay mag-0. Okay? So, ito ay naka-debit kaya i-record natin siya sa credit para mag-0 yung kanyang account. So, ito na yung super tip natin para sa closing entries para malaman mo kung tama ka. So, ito nga yung statement of comprehensive income. Okay? Kumbaga, pinsan niya tong mga closing entries. Kasi nga, lahat ng accounts na nandito ay nominal accounts. Okay? Tignan mo, pansinin mong mabuti. Kung magkaano yung income summary dito, highlight natin, 6550. So, doon tayo sa yellow. Ayan. I-highlight ko, ayan. Oh, ito siya, di ba? Kaya pwede siyang ipang double check. So, malupit-lupit na technique yan na kayo lang ang makakaalam kung tinapos nyo tong video na to or umabot kayo dito. Okay? So, next naman, magkano yung income summary dito? 5.4. Ay, ito siya, di ba? Oh. Kaya, very good ka. Umabot ka sa video na to. Kaya, nalaman mo siya. Ayan. Itong 1,150 dahil net income, ito ay naka-debit at maidadagdag natin siya sa capital. Ayan. Oh, di ba? OG ba? Okay, so ayan siya. So yun lang yun, apat na interest lang naman. Service business pa lang tayo Sa merchandising madadagdagan pa yan. Pero pansamantala, ito muna yung problemahin mo. Okay, so laging ganyan lang naman yung pattern yan. Kaya familiarize yourself. Okay? So itutuloy natin tong discussion na to sa pag-prepare ng post-closing trial balance which is yung step 9 natin. So sana marami kang natutunan sa ating pinag-aralan ngayon at kung meron kang tanong, type mo lang sa ating comment section and make sure na malinaw ang iyong pagkakatanong para naman masasagot ko siya. Okay? Agad-agad. Hanggang sa muli, goodbye accountants and managers.